Niyanig ng isang brutal na krimen ang Sitio Nataring, Barangay Dagundalahon sa bayan ng Talakag, Bukidnon. Noong June 28, 2026, isang 17 years old na babae ang pinatay habang naglalaba sa isang ilog. Hinala ng mga pulis ay ginahasa ang biktima bago ito pinatay. Matapos ang ilang araw na manhunt operation, kasabay ng paglalabas ng announcement ng pamahalaang lokal na magbibigay ng malaking pabuya sa makakapagturo sa suspect, ay kusang loob itong sumuko sa paggabay ng kanilang tribal chieftain. Nang maaresto ang suspect, ay malayo ang naging salaysay nito sa mga naging pahayag ng asawa ng biktima base sa kanyang nasaksihan. Ano ang nangyari kay Den Marie at sino ba talaga ang tunay na may sala? June 28, 2026 ng hapon, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Talakag Municipal Police Station. Ayon sa kanilang natanggap na report, ay isang babae ang pinatay habang naglalabas sa ilog sa Sitio Nataring, Barangay Dagundalahon. Sa ospital na nila dinatnan ng biktima at mga kaanak nito na naglahad sa kanila ng pangyayari. Base sa report, ang biktima ay kinilalang ang 17 years old na si Dean Marie Oliveros, na residente ng Cagayan de Oro City. Taong 2009 nang isilang ng kanyang mga magulang si Den Marie o malimit nilang tawagin sa alias na Dindin o Dina. Payak at simple lamang ang pamumuhay ng pamilya Oliveros sa Cagayan de Oro City. Nang magdalaga ay kapansin-pansin na ang magandang mga pisikal na katangian ni Dindin, lalo na ang maamo niyang muka at ang morena niyang kutis na bumagay sa kanyang bilugang mga mata at mahaba at maiitim na buhok. Bagamat marami ang kalalakihan na humanga sa dalaga, ay may isang lalaki ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Ito ay ang manlalaro at boksingero na si Bobby Dasir. Bagamat mga bata pa at wala pa sa tamang edad, ay maagang nagdalang tao si Dindin, hanggang sa isilang niya ang anak na lalaki noong 2025. Dahil sa pagkakaroon ng anak ay nagdesisyon ng magsama ang dalawa at huminto sa pag-aaral. Nang magdesisyong bumuo ng pamilya ay sa Talakag, Bukidnon na sila tumira. Malayo sa syudad ang Talakag, Bukidnon at ito ay remote area. Napapalibutan ng lugar ng makakapal na mga kabundukan, malalawak na taniman ng palay, mais, nyog at mga malilinaw at magagandang ilog at batis. Malapit sa kanilang tinitirhan ay may matatagpo ang ilog kung saan malimit pumunta ang mga residente para maglaba. June 28, 2026 sa salaysay ng asawa ni Dindin ay niyaya siya ng asawa na magtungo sa ilog para maglaba. Dala ang kanilang mga labahin at ang anak na 10 buwan pa lamang ay tinungo nila ang ilog. Bagamat nasa tabing daan ang ilog ay nagdesisyon ng mag-asawa na pumasok pa sa loob. Medyo malayo sa kalsada kung saan mas maganda ang tubig at hindi masyadong malalaki ang mga bato. Habang naglalabas si Dindin ay nagtampisaw naman sa malamig at malinis na tubig ang mag-ama. Makalipas ang pagtatampisaw at pagbabad sa tubig ay nagpaalam si Bobby sa asawa na uuwi sa kanilang bahay para bihisan ang kanilang anak dahil sa nilalamig na ito at para na rin kumuha ng ilan pang mga gamit. Iniwan ng mag-ama si Dindin sa ilog na naglalaba. Habang naglalakad paakyat ay nadaanan pa nila ang isang lalaki sa bukana ng spillway na may inaayos na motor. Kinilala ni Bobby ang lalaki na ang kanilang kapitbahay na si Roland Buling Tapnayan. May kalayuan din ang bahay nila sa ilog kaya naman tumagal ng halos kalahating oras ang mag-ama bago nakabalik sa ilog. Habang pabalik sa ilog, ayon kay Bobby, ay nakita niya pa ang motor na inaayos ng kapitbahay na si Roland sa daan. Subalit wala ang lalaki. Nang tanawin niya ang asawa ay laking gulat niya dahil nakita niya na hila-hila na ito ni Roland papunta sa tubig. Sinigawan niya pa ang lalaki dahilan kaya naman mabilis nitong binitawan si Dindin at mabilis itong tumakas. Nang lapitan niya ang asawa ay nakita niya ang duguan nitong katawan at wala din itong suot na pang ibabang kasuotan. Bagamat nais niyang habulin ng salarin, ay mas pinili ni Bobby na humingi ng tulong sa pagnanais na maisalba pa ang buhay ng kanyang asawa. Nagkataon naman na ng mga sandaling iyon ay isang tricycle ang dumaan sa area
na tumulong sa kanya para maisugod si Dindin sa ospital. Pagdating sa ospital ay diniklara ng mga emergency doctors doon na si Dindin ay wala ng buhay bago pa man dumating sa paggamutan. Ito ay sanhi ng maraming dugong nawala sa biktima mula sa tinamo nitong malaking hiwa sa likuran ng kanyang ulo pababa sa likuran. Binalikan ng mga pulis ang crime scene sa sitio na taring Barangay Dagundalahon. Tulad ng salaysay ni Bobby, ay masukal ang bahaging iyon ng ilog kaya naman mabilis na makakatakas ang suspect. Ayon sa initial na investigation ng PNP ng Talakag, ay maaaring ginahasa ng suspect ang biktima bago niya ito pinatay. Sinubukan niya ring hilahin ang katawan at itapon sa tubig para maanod ng agos ng tubig. Subalit hindi na ito nagtagumpay dahil nakita na ito ni Bobby. Dahil dito, ay tinuring si Roland Buling Tapnayan bilang pangunahing suspect sa pagpatay kay Den Marie. Agad na nagsagawa ang Talakag Municipal Police Station ng isang malawakang manhunt operation. Nagsagawa sila ng mga checkpoints at nagtanong-tanong na rin sa area sa kung sino ang maaaring nakakita sa suspect. Kasabay dito ay naglabas din ng pahayag ang lokal na pamahalaan na magbibigay ng pabuya sa kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng suspect. Nagsagawa na rin ng PNP ng Upland Shield kung saan ay nakipag-ugnayan sila sa lahat ng munisipyo sa nasasakupan ng Bukidnon para i-flash alarm at matulungan sila na maaresto si Roland Buling Tapnayan. Bagamat masukal at pawang kabundukan ng paligid ng Barangay Dagundalahon, ay walang inaksayang oras ang PNP. Araw-araw nilang sinusuyod ang masusukal na bahagi ng kakahuyan. Nagbabahay-bahay, nagbabakasakali sila na matatagpuan nila si Roland. Hanggang sa makatanggap sila ng tawag na ang suspect ay nasa Barangay Sagaran, Purok 3. Ayon sa report ay kusang loob itong sumuko sa tribal chieftain ng lugar at nagpatulong para sa gagawing pagsuko sa mga kinauukulan. Sa kabila ng mahirap at matatarik na daan ay agad na tinungo ng mga tauhan ng Talakag Municipal Police Station ng lugar at doon nga ay naaresto nila si Roland Buling Tapnayan. Nang maaresto ay nagbigay ang suspect ng kanyang salaysay tungkol sa pangyayari. Subalit nagkaroon ito ng ibang bersyon ng kwento taliwas sa salaysay ng asawa ng biktima. Ayon kay Roland Buling Tapnayan ay totoo na nakita siya ni Bobby na nag-aayos ng kanyang motorsiklo sa daan malapit sa ilog. Matapos na ayusin ng motor, ay bumaba siya sa ilog para maghugas ng kamay na puro langis. Dito niya umano nakita ang naglalaban na si Dindin. Lumapit siya sa biktima at nanghiram ng sabon dahil sa hindi maalis ang langis sa kanyang kamay gamit lamang ang tubig. Nasa ganitong tagpo sila nung dumating si Bobby. Ayon kay Roland, ay nagalit si Bobby kaya naman ay nagtalo sila at nag-away. Sa galit, ay hinugot niya ang dalang gulok at inundayan ito ng taga. Subalit humarang si Dindin kaya naman ito ang nataga sa likuran. Itinanggi niya rin na ginahasa niya ang biktima sa halip ayon sa kanya ay napatay niya ito para lamang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa saloso nitong asawa. Bagay na itinanggi naman ng asawa ng biktima. Sa salaysay ng suspect ay ilang mga butas ang napansin ng PNP. Una sa lahat ay kung bakit nito nagawang gumamit ng itak gayong walang sandata ang asawa ng biktima. Isa pa ay paano nito magagawang sugurin siya gayong may dala itong bata. Kaya naman naniniwala ang PNP na nagsisinungaling ang suspect. Dagdag pa nila maliban sa asawa ng biktima ay nasaksihan din ng tumulong na driver ang pangyayari. Sa ngayon ay nasa kamay na ng Talakag Municipal Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong pagpatay. Hinihintay pa ng PNP ang resulta ng autopsy at pag napatunayan na ginahasa ang biktima ay maaari din itong masampahan ng kasong panggagahasa. Ang katawan naman ni Den Marie ay inuuwi sa kanyang pamilya sa Cugman, Cagayan de Oro City kung saan siya inihimlay. Maliban sa kanyang asawa, ay naulila din ni Den Marie ang 10 buwan pa lamang niyang anak na lalaki.